What's up, nerd? Kamusta ka dyan? Ito ako, overtime na naman. Yan, alas 10, ano ba, 18 o 19. Yan, basta ganun. Ngayon ay February 5, Miyerkules. Yan. So, ngayon, ito yung natapos ko. Ito dito. Pill dispenser. Tapos, nalagyan ko siya ngayon ng sidings, dalawang gilid. Medyo nagtagal ako kasi hindi magpanama. Medyo sablay pa nga siya eh. Ito sa part na to. Yan. Tsaka dito. Tapos, pansin ko medyo hindi pantay na pantay yung mga tornilyo. Pero, pwede na rin. Sabi nga sa Wabi Sabi, embrace imperfection instead of stressing over every little detail. Yan. So, hindi naman siya sobrang halata at okay na din, kumbaga. Dito naman sa ating bandang likuran at nagawa ko na rin yung panel box na yan. May improvement ako sa mga panel box na ginagawa ko ngayon. Sana banda-banda dyan, mas mapaganda mo pa. Mas mapaganda pa natin. Maganda na yung gilid niya. Wood na siya. Plywood. Tapos, basta mas maganda yung panel box natin ngayon. Tapos, yan. Kung makikita natin, walang bisagra na nakaultaw o kita sa front panel or sa pintuan. Hindi kagaya nitong unang gawa natin na may mga cylindrical hinge. Cylindrical hinge, tama. Yan. Yung ganyang bisagra nakita. So, ayan o. Ang linis tingnan. Ang ginamit ko dito yung kagaya sa mga locker. Pero hindi siya pin. Ang ginamit ko dito ay bolt. Yan. Pero lalagyan ko din siya ng nut para mas matibay o mas magandang kapit niya dito sa ating pintuan o front panel. Kasi ito, bubutasan ko pa ito eh. Kasi kailangan natin ng kuhanan ng cups. Yan. Tapos ginagamit ko na rin dito yung binili kong tawag dito Allen bolt. Yan. Na medyo malapad siya. Sakto-sakto siya para sa mga ganitong panel. Yan. So, may linis siyang tingnan. Tapos, pipinturahan ko pa ito ng white tapos black dito sa part na to. Siguro makapag-upload naman ako ng video nun bago ito may out o makuha ng estudyante. Tapos dito, lalagyan ko pa siya ng taklob sa ibabaw. Tapos yung taklob sa likod. Tapos, ito medyo lilinisin ko pa ng konti kasi may mga labis-labis pa. Yun. Tapos yung laman loob nito, nadodoon pa yung pink na tsaka yung green. Tapos yung ibang components na doon sa dalawang container na yan. Yan, medyo makalat na ulit dito sa shop sa harap. Yan, nakalipat na ako. Tapos dito naman sa juice vending machine. Ayan, okay na din naman siya. Kahit pa paano may improvement na kumpara dun sa last 2 months na ginagawa ko siya at iniisip. Ayan. Dito ako sa coin sorter medyo nagtagal dun sa pagpepesto nitong mga guides ng coin papunta dito sa catcher ang tawag ko dito eh. Ayan. Kasi ito yung magsisilbing port or labasan ng coins pagka magsusukli, kumbaga. Ayan. Bawa nagsuklian na. Hindi pala lulusot na yan. Bawa pumatak galing doon sa loob. Dito na lang kukuhanan ng customer yung sukli nila. Diba? Yan, dito ako nagtagal. Dito medyo nagtagal din ako. Nakailang palit din ako ng design nito. Itong mismong assembly na to. Kasi ang sikip sikip nung pwesto natin o ang sikip ng loob ng prototype na to. Kasi may limitation yung size ng kanilang machine. Kailangan kong pagkasyahin yung mga
components sa loob. Bali ito, tsaka yun ay magkaklase ata. Para silang electrical engineering. Siguro, ito na muna yung last kong pag-handle ng electrical engineering. Kasi medyo masakit sa ulo yung sa kanila. Hindi ko alam kung bakit, pero ang hirap gawin sa kanila. Hindi ko alam kung dahil sa mga sensor or kung ano mang dahilan. Pero baka matagalan na ulit bago ako kumuha ng mga EE. Siguro tapusin ko lang to. Tapos pagandahin ko din naman to. Ayan. Tapos dito sa isa to, ito yung back panel or back cover nung nitong machine na to. Yan, nakahingi ako kay Kuya Alan ng perforated sheet. Ang ganda niyan tingnan ngayon. Mukhang professional kahit hindi naman. Yan. Tapos dito, ito no. Nakakatuwa lang din mag woodworking para. Nagkagawa ako ng cash box o coin box. Puro naka-scroll lang siya, tapos wala pa akong mga wood glue nadala ni John Lloyd, pero okay lang din. Okay naman yung kinalabasan niya. Ito okay din. Tapos may pump tayo ditong dalawa, doon tsaka doon. Pakita ko na lang ulit sa sunod kung ano yung magiging itsura niya. Tapos yung panel box ko naman dito, kagaya din nung sa isa sa pill dispenser. Kahoy din siya, plywood. Yan. So nagagamit ko ngayon yung aking 1/2 na plywood. Siguro ganito na rin yung magiging pinaka standard ng panel box. Mukhang okay naman siyang tingnan, malinis tingnan, kaysa dun sa isang pirasong plywood lang na idinadampal namin sa likod ng machine. Sobrang sikip ng machine talaga sa loob. And kung mapapansin mo ay ito, hindi ko lang siya maisagad dito kasi meron siya mga controls dito. Pero itong likod talagang sabit na siya dun sa back cover pagka isinara. Tapos dito yun pa rin merong pinto sa taas para paglilinis. Yan. Tapos dito itong mga butas na to, tatakpan ko to. Meron na ako nagawang pantakip dito. Hindi ko lang alam kung na-i-upload ko na yung video kong yun ng ginawan ko to ng taklob. Pero mas maganda siyang tingnan kumpara dito sa butas-butas. Tapos na-i-adjust ko rin yung mga components na dapat niyang pwesto. Daming binago ko pa rin dito kahit ako yung nag-design. So sakit talaga sa ulo. Pero okay lang, challenge. Nakakatuwa lang din. Ngayon nga pala solo ako, wala na si Kuya John Lloyd na pa-fabricate na ng kanya. Meron na siya mga hawak na kanyang project. Okay na rin kasi nakakapag-fabricate na ulit ako ng akin, tapos na-enjoy ko na siya ngayon. Hindi kagaya nung last 2 years na meron akong helper. Medyo alam mo yung hindi ko masyadong feel yung pag-fabricate. Though medyo malaki ang kita, kaso yun nga, nawalan ako ng interest sa pag-fabricate. Hindi kagaya ngayon, unti-unti uling nabalik yung pag-enjoy ko sa paggagawa ng mga prototype at mga machine. So yun lang update ko sa araw na to, February 5, 2025. So nasa pangalawang buwan na agad tayo. Nakalipat na rin nga naman. Yun lang. Sana mas maganda ang ating shop sa future. So nerd, peace.